Hello for millennials! Ngayong araw tayo po ay magpiperform ng ring weeding sa ating dragon fruits. Dahil malapit na po kasing magbunga or mag-fruiting season ng dragon fruits natin, kinakailangan po natin mag-ring weeding sa ating mga palibot upang maiwasan po natin yung mga peste. Kalimitan po kasi, yung mga dragon fruits po ay lalo na pag madamo ay pinamumugaran po ng mga daga na maaari po magkaroon po ng malaking epekto po sa bunga ng ating mga dragon fruits. Way back 2022, maraming dragon fruits po yung aming na-reject dahil po may mga kagat or meron na po mga kinainan ng mga daga. So kinakailangan po natin tanggalin yung mga damo na nakapalibot sa ating mga dragon fruits. Ito rin po yung nakakatulong upang mapokus po yung nutrients sa pag-develop ng ating mga bunga dahil po minsan po ito po yung nagiging kaagaw ng ating mga nutrients. So, hinahayaan po natin na tumubo lang po sila sa konting mga parte lamang ng ating base ng ating taniman ng dragon fruits upang masigurado po natin na hindi po sila yung major competitor ng nutrient ng ating mga dragon fruits po natin. Matapos po nating tanggalin yung ating mga damo, hinayaan lang po nating ibalik po yung damo doon po sa base upang kahit paano po ma-reserve po at ma-conserve yung moisture po ng ating lupa. Dahil po papalapit na po yung summer season din, importante na mag-conserve tayo ng tubig. And one way po para ma-conserve po yung tubig natin is through the paglalagay po ng mga pinutol nating mga damo doon sa mismong base ng ating dragon fruits. Sa mga nagtatanong po bakit po may mga damo po yung ating paligid ng dragon fruits. Actually po, inahayaan lang po namin yan kasi po kami po ay naglalagay din po ng kambing sa mga palibot ng ating dragon fruits upang sila po yung kumain po ng mga damo. And pangalawa po, yung pagkakaroon po ng mga damo po sa paligid po ng ating mga tanim doesn't necessarily na ito po ay kakompetensya po nila. Actually, sila po ay nakakatulong din upang maging balanse po yung biodiversity sa palibot ng ating taniman. Nung ako po ay nag-training po sa Davao, mayroong isa pong tao, participant po doon, nagtanong kung bakit napakadamo ng kanyang mga taniman. Kailangan dapat malinis. Actually, galing po sa isang ahensya ng gobyerno, kaya yung iba po ay pinagtawanan po sa dahil ayon po sa pag-aaral daw po, importante po na magkaroon po ng balancing biodiversity po sa taniman po natin. Hindi natin kailangan pong linisan totally na lahat ng lupa po ay nakikita, bagkus dapat ito lamang ay maayos at wala po masyadong kompetensya yung ating mga halaman pagdating po sa soil nutrient. Kaya importante rin po na sometimes or paminsan-minsan tayo po ay magpiperform po ng ring weeding. Dahil ika nga po, kapag sobra na po yung kakompetensya po, yun din po ay nagiging peste na rin po sa ating mga halaman. Lalo na po dito po sa dragon fruits. Kami po kasi naglilinis ngayon dahil po sa mga susunod pong mga araw kami po ay maglalagay po ng abono through drenching and foliar fertilizer application. Kami po ay nag-mix po ng organic fertilizer po tulad po ng Vermity na nilalagay po namin dito. Pero minsan naglalagay din po kami ng synthetic tulad po ng Complete and ng Muriate of Potash para kahit paano po maging maayos pa rin po yung production po natin. Importante rin po kasi na dapat tayo po yung nagagamit ng organic fertilizer upang maging ligtas at ma-conserve po yung lupa po natin para po sa healthy soil and of course magiging maayos din po yung ating taniman kung maayos din po yung ating lupain. So take note lamang natin na syempre dapat tayo rin ay gumagamit paminsan-minsan ng mga sintetikong abono para mas madali po nating mapapabunga yung ating mga halaman. Nakakapagod din po minsan per millennial mag-farming pero hanggat masaya po tayo sa ating ginagawa at passionate po tayo, wala naman pong imposible. May mga tao nga din po nagtatanong bakit pagod ka na nga sa school tapos pagdating dito papagurin mo pa rin yung sarili mo sa pag-aasarol at pagtatanim po ng mga halaman. Ako din po kasi nag-i-enjoy habang tayo po ay nagpapahinga rin. One way of my motivation, encouragement para gawin po yung aking pinaka-best para magawa ko rin yung aking responsibilidad bilang isang teacher. So ngayon po tayo po yung naglinis ngayon at napakainit ng panahon. Napakaganda po niyan dahil yung ating mga inasarol po na mga damo ay sigurado pong matutuyo dun sa mismong base ng ating puno ng dragon fruits.
Ine-expect po natin per millennial na sana by end of April or onset of May tayo na po ay pwede na po makapag-harvest ng mga bunga ng dragon fruits. Meron na rin po kasi nagpapakita ng mga flower buds na signs na po na tayo po ay magkakaroon na po ng bunga ngayong mga susunod pong mga linggo. Happy farming for millennials!